Matapos nga marinig ni Moira ang mga sinasabi nitong si RJ, sinabi nito na tumigil na siya sa kanyang kaibigan at imposible nang mangyari na balikan pa siya nito dahil wala na nga siyang gana rito at wag na siyang mag-aksaya pa ng oras at subukang kumonekta sa kanya sapagkat wala ng lugar si Moira sa pamilya ng mga tanyag. Ninais na nga ni RJ na tanggalin na ang pangalan na nakadugtong sa kanya dahil hindi nga niya deserve ang maging part bilang isang tanyag. Hindi nga makakapayag si Moira sa gustong mangyari nga nitong si RJ. Excited na excited pa man siya na lumabas na nga ng kulungan at ituloy na ang buhay na huminto at tumigil lang dahil sa kanyang pagkakulong. Dahil doon at nang malaman nga niya na si Lynette pala ay nasa ospital, kailangan niyang gumawa ng hakbang dahil si Lynette ay balakid din sa kanyang mga plano. Alam din niya na kinagigiliwan ito ni RJ at kapag nangyari ngayon, yan na nga siyang mabubura sa pamilya ng mga tanyag. Hindi siya makakapayag at ayaw niya na magwagi itong si Lynette. Lalo na ngayon na wala na nga sila ni Carlos, kaya may pag-asa na ulit itong si RJ at ito nga si Lynette. Kung kaya't gagawa siya ng paraan, dito nga niya maiisipan ang kanyang anak na si Zoe. Uutusan niya ito sa isang bagay na napakasama. Nagulat si Zoe sa plano nga nitong si Moira matapos nga niya itong marinig. Hindi siya makakapayag. Ayaw niya na maging kriminal. Ngunit sinabi ni Moira, tutal na dungisan na rin ng dugo ang kanyang mga kamay. Bakit hindi na lang niya lubos-lubusin? Isagad-sagad na niya ang kanyang pagiging masama. Anong klaseng ina ito at pinupush nga ang anak na maging tunay na masama. Subalit kahit labag sa kalooban ni Zoe, ang inuutos ng kanyang ina ay wala pa rin siyang magagawa kundi patuloy pa rin na susundin dahil umaasa siya na kapag ginawa niya yon ay tuluyan nga magkabalikan ang kanyang parents at magiging buo ulit silang maging pamilya. Kaya naman itong si Zoe ay mapipilitan. Pupunta nga siya ngayon sa loob ng Apex at sa loob mismo ng room nga nitong si Lynette upang gawin na nga ang kanilang mga plano. Subalit nung naroon na nga siya ay nakaramdam siya ng takot at pagkabahala sa kanyang gagawin. Tatakot siya na kung ano ang maging resulta at sa oras na malaman ng lahat, maaaring katapusan na ng kanyang career at ng kanyang buong buhay. Maaaring malalagay na nga siya sa kulungan. Gagawa kaya ni Zoe ang inuutos ng kanyang inang si Moira? Tuluyan kaya niyang mapatatahimik itong si Lynette? Yan ang ating pakaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Samantala, ang cellphone nga nitong si Zoe, matapos ngang iabot nga ni Justine dito kay Joanne, andito sa isang doktor, ay naisipan ni Joanne na buksan ito. Ito nga ay magugulat si Joanne sa kanyang matutuklasan sapagkat makikita nga niya ang conversation ni Dax at nitong si Zoe. Isang lihim ang kanilang matutuklasan na kaya pala na gagawang paikuti ni Zoe itong si Dax ay dahil pala sa pangako nito na sasagutin nga siya sa oras nga na iurong niya ang kanyang pagtestigo at ibahin ang kanyang testimonya laban sa kanyang inang si Moira. Sa kagustuhan ni Joanne na makatulong nga sa pag-iimbestiga nitong si Justine, minabuti niya na screenshot nga ito at ipasa nga kay Justine nang sa ganun maging isa sa ebidensya sa oras nga na mabuo na niya ang lahat-lahat. Nais din niya na sundan nga itong si Zoe dahil kasalukuyan nga itong pupunta kay Dax upang makipagkita. So ayan guys, pakaabangan natin na ang magiging tagpo ng magpipinsan kung saan mahuhuli na nga sa akto ni Justine ang kanyang pinsan na nakikipag-usap. Dito nga niya makikita at makukumpirma kung sino nga ba talaga ang mysterious guy na kanyang kikitain at magugulat siya.